Sa buhay, isang bagay lang yung nakapangako at yun na yung kamatayan natin. Di natin alam kung kailan pero alam nating lahat tayo dadaan din dun. At siguro tanggap ko na rin para masabi na wala na yung best friend ko. Si Luis, isang napakatalinong tao at makikitaan mo siya ng potensyal. Makikita mo yung potensyal sa isang tao sa oras na makita mo siya. First of all, you have to understand yourself. You have to question yung sarili mong faculties, mga emotions mo, thoughts, traumas, experiences, etc. Bago mo talaga may intindihan kung paano tumulong sa ibang mga tao. Pero, syempre, that's part of the process, part of the journey, di ba? Nakita niyo na siguro siya sa ilan sa mga video ko noong 2024 at nung nagpalisensya ako sa last video ko. Naaksidente siya sa motor at isinugod namin siya sa ospital and dead on arrival siya. Iba yung experience kapag ma-witness mo yung tinuturing mo na kapatid na mahirapan hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Pero at least, masasabi ko na hanggang sa huli, nandun ako para sa kanya. Sa una, mahirap tanggapin kasi halo-halo yung emotions. Merong feelings of overwhelm, feelings of shock, at syempre yung deep sadness na best friend mo yung nawala. Hindi madaling mawalan ng best friend kasi ang definition ko ng best friend is someone na lagi mong makakasama. Pwede mong maging katulong sa mga ginagawa mo sa buhay tulad ng schoolworks. Pwede mong makausap kahit anong oras tungkol sa mga bagay sa buhay o sa mga problema. At higit sa lahat, yung makakasama mo sa tough times. Hindi madaling makahanap ng ganong klaseng kaibigan, lalo na sa panahon natin ngayon kung saan karamihan ay makasarili na at ang pagkakaibigan ay nakabase sa pakinabang sa'yo. Yung pagkakaibigan namin nakabase sa pagiging willing na humarap ng suffering para sa growth. Yung pagkakaibigan namin ay hindi katulad ng any other friendship nowadays. Subok na kami ng panahon. Marami kaming mga hinarap na may hirap na bagay at hindi kami nag-iwanan ng parang magkapatid. Hindi ko makakalimutan yung araw na at his lowest siya at tinawag ko siya na brother and natuwa siya doon. Kitang-kita ko yun sa mukha niya. At pinaulit niya pa nga yun na tawagin ko siyang parang brother. At tinawag niya rin ako na parang family na rin. Yung ganong klaseng pagkakaibigan ay isa sa mga pinaka-rare na gift na pwede mong matanggap dito sa mundo. At hindi ko inasahan na sa isang iglap, mawawala na siya. Ngayon, mula nung nawala siya, syempre nag-arise na yung mga challenge na kailangan kong harapin ng mag-isa. Kailangan kong harapin yung overwhelm, yung paninibago na wala na siya, yung pag-a-adapt, pag-a-adjust, at ang pinakamahirap sa lahat, yung loneliness. May time na pumasok ako sa school pagkatapos ng aksidente niya at damang-dama ko yung loneliness at yung kalungkutan na wala na yung best friend ko. Lahat naman tayo meron tayong go-to person sa school. Yung alam mo kung sino yung lalapitan mo kapag papasok ka, kapag vacant, kapag uwian, or kapag may activity tapos kailangan mo ng partner, siya yung go-to person ko. Magkadikit kami niyan since first year and even nung second year na nagkapalit kami ng section. Kahit nagkahiwalay kami ng section, naghahanap kami ng oras para mag-spend time together. Ganon mo masasabi na solid talaga yung best friend na meron ka. Hindi ko inasahan na magkakapalit kami ng section at hindi ko rin inasahan na darating pala yung oras na mawawala na siya at mag-isa na lang ako. Siguro kailangan ko na lang muna i-embrace yung loneliness at gamitin to na tool para mas mag-grow pa ako at maging better man. Ganon na rin naman yung attitude namin Ginagamit namin yung suffering para maging dahilan sa growth. Kaya ito yung gugustuhin niya para sa akin. Habang buhay kong papahalagahan yung memories namin and turn them into some meaningful things. Yes, marami pa kaming balak at gustong gawin pero wala na kaming magagawa dahil ayun yung will ni Lord. Isa sa mga favorite naming pag-usapan nung nabubuhay pa siya is si God. Pinag-uusapan namin yung mga verse, mga passages tungkol sa Bible at nagre-reflect kami doon at nire-relate namin sa sarili naming mga buhay. Lahat yun naging tool para sa tuloy-tuloy na growth namin. Di ko makakalimutan yung mga meaningful na conversations namin dahil kung ano-ano yung napapag-usapan namin yan na sobrang lalim. Kahit ano kaya namin pag-usapan at any given time. Pwede kami mag-usap tungkol sa politics, tungkol sa religion, tungkol sa philosophy at kung ano-ano pa. Yung mga nakakarinig nga sa amin sinasabi pa na masyadong malalim yung pinag-uusapan namin na hindi na sila makapag-keep up. Sayang din na hindi natuloy yung balak namin mag-podcast.
Kami nito sa school, lagi kaming ganito mag-usap eh. Kala mo, nakikinig ka sa podcast eh. Kulang na lang gumawa kami ng podcast eh. Yun yung pangarap namin. Kaso, wala kami masyadong resources. Soon. Manifest. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Slow podcast with Luis. Ay. Pero habang buhay ako magiging grateful para sa kanya na iniligtas niya ako sa pain ng regret. Habang nabubuhay pa siya, na-enjoy namin yung bawat oras. Nagpapakatotoo kami sa isa't isa, nasasabi namin yung gusto namin sabihin at nagagawa namin yung gusto namin gawin. At ang hindi ko makakalimutan is yung pagiging mirror niya. Ipinaparealize niya sa akin yung mga bagay na hindi ko marirealize ng mag-isa ko, nang walang sugarcoating at purong katotohanan lang at criticisms para magamit ko yun at i-improve pa yung mga bagay na pwede kong i-improve sa sarili ko. Kaya habang nabubuhay pa kayo, kapag kasama niyo yung mga taong pinapahalagahan nyo, enjoy nyo yung bawat oras, magpakatotoo kayo, sabihin niyo yung gusto nyong sabihin at gawin niyo kung ano yung gusto nyong gawin. Luis, habang buhay ako magiging masaya at grateful para sa'yo at alam kong alam mo yun. Paalam na homie, you'll always be a brother to me.